Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayan at sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katakala bagabayan, akala mga paninira ay bagay yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kababayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well syempre as usual, i-check mo natin kung sino yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 109 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 42 na mga comments. Jelene Quezon. Meron siyang 23 na mga comments. Nandiyan po si Ana Cordoba. Meron siyang 19 na mga comments. And Mekari. Meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, sige sounds po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. And thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Barbara Butler, Marie Cres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Pibar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin po ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Liani Reed. Nagbigay sa atin ng 8 Australian dollar. Thank you so much. And also thank you so much kay Ma'am Sarah Brightman Black. Nagbigay sa atin ng 20 US dollar. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Also mga kababayan ko, i-greet po natin siyempre ating po mga early birds, yung ating mga suki at lagi pong nangunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Amy Mapalad, Nonoy Floren Hills, Buhay OFW TV. Nandiyan po si Joey Tebes, Flaviana Avila, Erwin Sinoren, Jesse James Nerha. Nandiyan po si Army Lagasor from Sacramento, Noni Betty, Lolita Lopez, and hi to Susana Alejandro Pasion. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, bros, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi marami pong mga baon po ng mga pasabog sa Sir Ivan, marami pong baon po ng mga balita sa Sir Ivan at siyempre, hindi natin makakalimutan. I-debunk natin po ang lahat ng mga fake news na mga ipinapakalat ng kabilang kampo, mga ginagawang katarantaduhan po ng kabilang kampo at siyempre, dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Hey! Good morning, Pilipinas! Okay, so unang banat ni Sir Ivan sa unang araw po ng buwan ng Agosto. Mga DBS, Senator Bongo. Si Bongo? Ay, kumusta nga pala? Pagkakala nyo, nakalimutan ko ha. Kahapon mga kababayan ko, di ba nabalita ko natin itong si Digong? Kasi si Digong, ayon po sa mga nagsasabi doon sa mismo nilang Facebook page na mga DBS mga kababayan, yung Tops Coalition, hinanap na si Digong. I-recap po natin. Kasi di ba sinabi ko, which is supposed to be, meron silang plano last July 30 evening mga kababayan, magkakaroon po sana ng interview ito pong si Digong. Doon po, the same pa rin po kung saan po inilunch nila or
ginamit nila na account yung in-interview nila ito si Digong tungkol po sa priso na mga kababayan. Pero unfortunately, nag-iba po ang kanilang plano. So nakita doon sa interview, sa vlog po doon sa kanila ni Mark Lopez, ito lang pong si Basti Makabayan. 'Di ba kung maalala natin, sinabi po ni Basti na gusto niyang sampalin daw yung regional director po ng Davao, yung si General Torre Makabayan. Supposed to be, yung interview na yun, si Digong doon sana Makabayan. Pero nag-iba bigla ang kanilang plano. Tinanggal po ang kanilang post doon sa Taps Coalition at saka pinalit yun pong si Basti Duterte. Maraming nagtatanong, marami pong naghahanap ngayon kay Digong nasaan po. Until may nag-comment doon sa Taps Coalition po na kung saan ito lang si Digong lumipad, tumakas na doon po sa China Makabayan. So yan po yung napag-usapan natin kahapon. Ngayon, nanawagan rin po sa Ivan para po meron silang maibigay sa atin na ebidensya na wala po na hindi po pumunta itong si Digong doon sa China Makabayan, dapat mag-release sila po ng video. Specifically, ito pong si Bongo Makabayan kasi nga 'di ba napakadali talaga kagad. 'Di ba ang dali po ni Bongo pupunta doon sa bahay po ni Digong para po makipag-selfie, para po makakuha po ng video nakasama po itong si Digong. 'Di ba every time po na meron pong issue itong si Digong, 'di ba ang bilis talaga. Ang bilis pa, sa alas 4 itong si Bongo pupunta kaagad doon sa bahay po ni Digong at saka magkaroon po dito ng selfie Makabayan. But until now, wala pa rin po tayo pong nakita po or nakuha na video galing po sa kabilang kampo. Mga DBS, ano na? Mukhang totoo ang sinabi ni Ivan. Or mukhang totoo po ang sinabi po doon sa Taps Coalition. Nag-comment doon sa inyo. Kasi alam nyo po, alam nyo mga kabayan, lagi lang sinasabi po dito na si Ivan daw, fake news peddlers. Fake news daw tayo. Lagi daw tayo napabalagan po ng Facebook kabayan. Wala pong fake news dito sa ating channel. Kasi ang information po na nakuha ni Sir Ivan, galing rin po niyan sa inyong grupo. So ang makuha ko doon information po, galing po sa comment po ng inyong mga alipores, kinumban ko yan lahat. So yan po ang mga conclusion po na nakuha ni Sir Ivan. So ito po ang ating balita, si Digong tumakas na sa China. Mukha yata po siguro nag-remit Makabayan, nag-remit. Mukha siguro po nagdilhin siya. Humingi siguro ng budget. Mukha siguro sinabihan niya ang kanyang amo na bossing, wala nating pera dito. Paano na po ating rally? 'Di ba? So siguro nanghingi Makabayan. Hindi siguro nakauwi kaagad kasi 'di ba meron pong bagyo doon sa China. May nag-comment kasi na meron ng bagyo. Sabi niya, Sir Ivan, may bagyo doon sa China. Kaya siguro hindi ka uwi kaagad. Kaya siguro hindi po nakapag-provide kaagad ng video itong si Bongo. Senator Bongo, ano na? Bakit wala pa rin pong video? Naghintay ho kami. Ang dami ho naming naghintay. Ilan ba lahat po ang mga nanood sa last vlog natin? So kung ilan po lahat nanood doon sa ating last vlog, yun po kadami ang naghintay po na mag-release sila ng video. Very excited na po kami, Senator Bongo. Nasana yung video, 'di ba? Kasi nga napag-alaman ho natin na yung ICC at saka yung alleged CIA Makabayan naspatan kasi doon po sa Davao. And we found out, Sir Ivan found out na totoo talaga Makabayan. Totoo pala na yung Amerikano na yun na pinagsusot po ng NBI na doon po sa doon po sa Davao Makabayan, CIA pala. Kasi nga syempre, ito pong grupo nila ni Digong, yung mga anti-Marcos, yung mga DBS, mga vlogger po ng DBS, nagkaroon kasi sila ng investigation. Kasi nga sila po nagpanik Makabayan, nagkagulo doon po sa Davao. So syempre, meron po nakarecognize Makabayan kung sino yung Amerikano na yun na nagsuot po ng uniform po ng NBI. At saka ayon po, mismo sa post dito ng kabilang kampo, ulit ko lang po mga DBS, ito po'y ayon sa inyong kagrupo. Ito pong si Jugalbot Makabayan. Nalaban natin si Jugalbot, si Ebe Jugalbot, yung napakarabid po na anti-Marcos, yung DDS na supporter na napakarabid po na DDS supporter, yung si Ebe Jugalbot. Itong si Ebe Jugalbot, siya po yung laging kinukuhan po ng information nila ni Joy De Vera, nila ni Sas Rogando Sasot, and even si Hitad Makabayan.
Ang post po ni Jogalbot, nirepost ho yan ni GCCO. Itong si GCCO, isa rin po itong Duterte support na makabayan. So sabi niya, Holy SHIT. Is that Yusuf Colonel Ray Powell of the Pentagon's Gordian Knot Center for National Security Innovations? Or tanong po natin, siya daw si Yusuf or United States Air Force Colonel Ray Powell makabayan. Sabi ito of the Pentagon's Gordian Knot Center for National Security Innovations at CIA, think tank and propaganda outfit. In a post last night by SMNI, a photo of visibly Caucasian man wearing an NBI shirt and cap was seen talking to the new Davao City Police Chief Colonel Marantan during one of the activities in preparation for the city's Kadayawan Festival to be held second week of next month. Pinangalanan na po nila, siya daw si Yusuf Colonel Ray Powell. Sino po si Ray Powell makabayan or Colonel Ray Powell? So ito po si Ray Powell. Siya po, di ba merong nakalagay dyan, Davao Wedding. Tapos yung date makabayan, that is July 26. So July 26, nandun pala itong si Ray Powell para po sa isang wedding na nandun po sa Davao City. Well, until siya po inaispatan na nakipag-usap po doon kay Amaranta makabayan. So the other day lang po. Kaya kumal kagad. So ito pong ebidensya na to, kumpirmado, nandun talaga ito pong si Ray Powell, siya po si Colonel Ray Powell or CIA makabayan. CIA daw. So talagang kumpirmado po ating sinasabi dito. Ang ating pong theory na katotoo. Ibang sabi ko mga kababayan, is it a member po of FBI, member pa ng CIA, or baka siya po ay security po ng ICC. So dito, sa tatlo po nating pinagpilian, nandun po yung CIA makabayan. So marami talagang tumama na baka daw yun po ay CIA. Kasi mismo po yung grupo ng kabilang kampo, sinabi rin po nila na baka daw yun po ay CIA makabayan, CIA. So marami po ang tumama at saka naging nakatotoo po ang kanilang speculation dito na yun po ay CIA. Bakit naman sila matatakot kung yun po talaga ay CIA makabayan? Bakit naman sila takot? Tingnan, di ba? Nakagulo kaagad ang Davao City. Kung wala silang ginagawa, nakabulastogan, bakit naman sila po matakot makabayan? Di ba? At bakit naman kaagad tumakas, lumipad, ito pong si Digong doon po sa China? 'Di ba? Mukha yatang nagsumbong sa amo eh. Nagmakaaway. Mukha yatang humingi dito po ng tulong makabayan. Humingi ng tulong, siguro nabigay siya dito ng information, baka naghatid po ng information na yung Pogo, yan po ay ipinasara na at saka yun po ay binan po ni BBM. Baka siguro nagsumbong makabayan. Sabi niya, ay amo, paano na ating negosyo dito sa Pilipinas? Pinaban na po ni BBM ang Pogo. Wala nang funders. Marami naman sila makukuhan po na funds, di ba? Marami sila makukuhan po ng pera. Alam mo naman natin yan. Pero siyempre yung Pogo, yun kasi ang pinakamalaki makabayan. Di ba? Ang Pogo, ang pinakamalaki. Kaya siguro to si Digong, nandun po ngayon sa China. Ulitin po natin, mga DBS, please provide us a video with Digong. Para po masagot ninyo ang hamon dito na sa Ivan. 'Di ba? Kasi nga kapag hindi kayo makapaglabas po ng video, araw-arawin ko kayo. 'Di ba? Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni sa Ivan. Okay? So ngayon mga kababayan ko, so baka siguro ito po'y natiktikan kaagad or baka ito po'y nabalitaan po ni ex-senator Trillanes na si Digong in and out po sa China. Malamang sa malamang, ito po'y kanyang nabalitaan. Bakit si Ivan? Kasi 'di ba si Trillanes, meron siyang kinasuhan. Si if I'm not mistaken, si Pulong Duterte, ito pong si Mans Carapio, si Faeldon, pati po yung iba makabayan ko kasi nga ito daw sila ay sangkot daw sa drug smuggling. Nasangkot ang asawa ni Sara Makabayan, si Mans Carapio. Nasangkot drug smuggling ba? Si Pulong, probably. Siguro tong si Pulong. Pero si Mans Carapio, di ba tahimik lang makabayan ko? Kasi ang sabi po ni ex-Senator Trillanes na ito daw si Pulong at saka itong si Mans Carapio, facilitator daw sila sa pagpapasok daw ng drogas sa bansa. Ito pong role po ni Faeldon, siyempre yung BOC makabayan, siyempre hawak niya yung BOC, baka ito po ay isa po sa nagpakana na mapalabas po yung mga drogas pinasok sa Pilipinas. Tsaka involved naman po dito yung China makabayan.
Diba? China naman palagi eh. Bakit palagi may involve po yung China kapag drugas makabay, no? Grabe talagang China eh. Tapos marami pa rin pong nagpipraise dito sa China. Itong mga pro-China, ito pong mga anti-Marcos, mga Maka-Duterte, praise talaga nila yung China makabayan. Pero babalikan lang po natin po yung usapin po tungkol dito sa pagkaso ni Trillanes nila kay Pulong Duterte, kay Manscarpio, pati po kay Faeldon. Dito muna tayo sa ipaparinig ko sa inyo kasi nga 'di ba sabi ko, baka itong si Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes, nakatiktik kasi ito o baka nakarinig kasi ito pong si Digong in and out na po sa China. Siya po ay nag-request po sa ICC. At saka yung ICC, nag-request kaagad po doon pa sa Interpol para maglabas po ng blue notice ba yon? Ng blue notice na kung sakaling si Digong nandun man sa China o saan mang lugar. So every time na sila po ay lalabas or mapunta po doon sa immigration makahabayan, so sila po ito yung ma-hold kaagad. Sila po ay dadakpin makahabayan, i-hold sila sa immigration kung kahit saan man sila na lugar po. Kasi nga, siyempre si Digong, nabalitaan natin, in and out po ito doon sa China. So for more details, let's watch this. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs na Duterte administration ay humingi na rin ng ICC sa Interpol na maglabas ng blue notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspects sa madugong gyera kontra droga ng pamahalaan. Layo nito mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes, kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maaari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Okay, so maraming nagsasabi. Si Ivan daw, fake news. Na wala daw ang ICC sa Pilipinas makabayan. Marami akong nabasa doon sa ating last vlog. I think 6 yata lahat. 6 po yung mga anti-Marcos. Binay si Sir Ivan. Sabi niya, fake news peddlers ka. Hindi totoo po nakapasok daw yung ICC sa Pilipinas. Di ba sinabi ko, nandyan na po yung ICC sa Pilipinas. Bakit? Nandun po yung CIA. Yung si Paul makabayan. Di ba sabi ko rin po, kasi doon ko to nalaman po sa mga comment doon sa Taps Collation na kung saan hindi lang pala si Powell ang naispatan doon, kundi meron pa pong 4 makabayan. 4 nga pala lahat, included itong si Powell. Doon ko ito nalaman. Nandiyan naman kayo eh. So yung information po nakuha niyan si Ivan doon mismo sa inyong kagrupo. Ngayon, dahil nga 4, malamang sa malamang, nandyan po talaga yung ICC sa Pilipinas. Pero sinabihan pa rin po si Ivan na fake news na tayo. Kasi daw, di ba meron pong sinabi si Soljen makabayan, si Soljen Guevara, na ang sabi niya, na naka-receive daw siya ng letter galing po sa ICC. Meron pong request po yung ICC sa kanya. Pero ayon sa kanya mga kababayan ko, ayon po ni Soljen Guevara na hindi makipag-cooperate ang Pilipinas dito sa ICC. Pero may dinagdag. Alam niya si Ivan, ang sabi niya, hindi sila makipag-cooperate po sa ICC kapag papasok sa Pilipinas. Pero kapag papasok sila sa Pilipinas at magkaroon sila dito po ng investigation or issue po yung warrant, hindi sila makikialam mga kabayan. Diba? Hindi po makikialam po ang Pilipinas. Ang ibig sabihin, libre sila papasok po sa Pilipinas at deserve po yung warrant of arrest kay Digong, kay Bato, and the rest makabayan. Diba? Tapos sabi nila, fake news daw sa Ivan. Iparinig ko sa inyo para meron tayong ebidensya makabayan. For more details, let's watch this. Of the government, but Correct. Soljen, former Senator Antonio Trillanes also released an ICC document yet to be verified, questioned by the former PNP chief Oscar Albayalde. The document identifying 5 persons as suspects in this case. First of all, can you verify with us, does that document exist, and has the ICC coordinated or communicated with the Philippine government? You know, on since Mr. Trillanes has brought up this matter, this supposedly confidential matter, I am compelled
to say something about it so that it will be seen by the people in its proper context. Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. So it is the duty of the prosecutor under Article 54 of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pretrial chamber, who will determine whether it will issue a warrant of arrest or not. What has the ICC communicated? It has communicated, it's the ICC prosecutor who communicated that request to the Philippine government for assistance. For the review. In other For the words, interview. for the government to facilitate the interview of these people, whether at The Hague or in the Philippines, or if those 2 options are not possible, for the Philippine government itself to conduct the interview on behalf of the ICC prosecutor. And would you assist? What is this? What did you respond? Well, how did you respond? I am not sure about the final reply to the ICC prosecutor, but knowing fully well that the Philippine government, through the President, has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance, then probably the answer is negative. But that does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so. He can interview these 5 people directly. Correct. All that we are saying is the government will not be involved. You're not going to get in the way. No, we will not get in the way. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these 5 Soldier, people. when was this? I'm just trying to work out the Early timeline. part of July. Just Early this month? July. Yes. So you got the communication just in July? Yes, and Yes. I'm saying all of this so that we have a proper context for what Mr. Trillanes And is saying. as far as you know, has the Philippine government issued a final response? I'm not sure about that. I tried to check before I went here, but I didn't get a reply. There's no signal. Is Would it it not be your DOJ? office? Is it Or not would your it be the office? soldier? Yeah. Yeah. Would It's, it it's a be- bit confusing. Is it not your office that has to respond to the ICC? It's the Department of Foreign Affairs. So the Department of Foreign Affairs is the official channel. It related to us, and it also related to Malacanang, to the office of Do the you need President. consensus for the answer, or the answer just has to come from, you're the government's lawyer? We recommended the final say will be with the office of the President. And routed through the DFA, perhaps? Yes, Okay. the channel will The be usual. the DFA. And again, lastly, you don't think there's, under the Marcos administration, there's a chance for the Philippines to return to the ICC fold? Not in the immediate future, as far as I'm concerned. Okay. Oh, di ba? Klaro na. Ngayon, fake news si Raivan. Sabi ko sa inyo, nandyan na po yung ICC sa Pilipinas. Una-una, sinabi po ni Solgen na kapag hingi daw dito ng assistance po yung ICC prosecutor sa kanan, sa gobyerno natin, hindi sila makikialam. Kasi wala tang duty sa kanilang mga kababayan. O, di ba? Wala. Pero kapag magkaroon sila ito po ng investigation, pupunta sila sa Pilipinas, o baka meron pa silang ibang gawin makabayan, hindi po makikialam ang Pilipinas. Klaro po ang sinabi po ni Solgen. There's 2 sides of story, mga kabayan. Di ba? Di ba? Maintindihan naman po natin sinabi po ni Solgen. Ibig sabihin, para sa akin noon, tsuri ko dito, nandyan na po sa Pilipinas ang ICC. Pero siyempre, confidential ho yan. Well, totoo naman talaga, yung sinabi po ni Solgen, which is supposed to be a confidential, mga kabayan. Pero siyempre, ginbroad ho yan ni ex-senator Trillanes, ipinalam niya sa public na nakaroon dito po ng investigation, maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC dito po sa pamilya Duterte at sa iba pa mga suspect, which is yan po ay napaka-confidential.
So ngayon, nakapaghanda tuloy, ito pong grupo nila ni Digong Makabayan. Di ba tama na talaga? Sinabi po ni Solgen, dapat sinekrito lang ho yan, confidential. Pero ang problema, nalaman na po lahat kaagad. So ang grupo po nila ni Digong, nagkaroon dito ng hint, nagkaroon dito ng plano, kasi nga nalaman lang Makabayan, nakapaghanda kaagad. Baka siguro yung si Digong, ang pinunta niya doon sa China Makabayan, sa China, baka siguro nahingi po ng suporta galing po sa China Makabayan. Pero mamaya, may papakita ko sa inyo, ito pong si Digong, tinabla po ni Xi Jinping Makabayan. Mamaya pag-usapan natin yan kasi nga insert ko yan, isa po sa ating topic. Kasi meron pong nag-ingay naman po, naggonggong mga kababayan ko na kung saan sunod-sunod yata ang kanyang video ngayon. Napansin ko lang tapos ang tinitira niya ngayon, si PBM pa rin po. Pero insert ho natin, yung ibig ko sabihin, ito pong si Digong, tinabla po ni Xi Jinping. Babalikan na po natin, yung pong usapin po tungkol doon sa nakita nila na isang CIA, di umano, nagsuot po ng FBI na NBI po na shirt Makabayan at saka nakausap po ni Police Colonel PNP Chief Marantan doon po sa Davao City. Meron kasing request, ito po mga DBS. Ito po ay pangunguna po, siyempre, sa mga kilala po na mga vlogger Makabayan, included po nila ni Ibidjo Galbot, nila ni Sasot, ito pong si Alan Troy. Nag-ingay rin po ito pong si Joy De Vera, yung walang ligo Makabayan. Bakit walang ligo? Sabi yan ni Takiro eh. Sila po nag-ingay ngayon kasi kinulat nila yung NBI. Bakit daw? Ano daw yung purpose? Bakit pinagsusuot daw itong si Colonel Powell ng NBI? Isamantalang hindi siya NBI Makabayan. So yan ngayon ang ipinangay nila. Napansin ba natin? Di ba nag-kumalat kagad, nag-viral kagad doon sa Twitter? Ito kasi po ang kanilang pinangay ngayon. Humingi sila ng statement galing po sa NBI. Bakit daw nang suot ng NBI na shirt itong si Powell? At saka ano po ang kanyang duty? Ano po ang kanyang task? Bakit siya pumunta doon sa Davao Makabayan? Aside pa doon sa nakita natin, di ba umattend siya ng wedding, ng kasal? Baka meron pa pong iba. So ngayon, sila po ay nagpanic, humingi sila ng statement sa side po ng NBI Makabayan. Well, make sense naman talaga, dapat tanungin po. Sa akin, dapat siguro dito na tanungin po yung NBI, bakit pinagsusot po ng NBI na shirt ito pong si Powell? Kung siya ba FBI, dapat FBI. Kung siya siya CIA, dapat CIA. I think okay naman po yung panawagan ngayon ng mga DBS kasi sila po ay nagpanic. Sakin natin ang kanilang pagpanik Makabayan. Call out nga pala NBI. Please po explain niyo po bakit si Colonel Powell nagsuot po ng NBI na shirt, okay? Or bakit pinagsusuot niyo? Well, hindi natin alam kung talagang pinagsusuot po ng NBI or baka siguro may siya extra po na shirt na NBI Makabayan. So, dapat explain pa rin po yan ng taga NBI para hindi masyadong ma-heart attack ito pong kabilang kampo. Okay, so before tayo forward Makabayan, share natin. Nandiyan po si Ferries, nandiyan po si Ronelyn Lamsen from New Zealand, hi to Elmer Casiliano and Roston Ambas from MC Linan Insulation Company. Nandiyan po si Teresita Sabrimisama, nandiyan po si Jelen Quezon, hi to Ros Guevara, Mayet Sibuhano, nandiyan po si Sirikel, Marcelo Ruiz Mabuti, nandiyan po si Elsa Blando, hi to Singapore Like Sugbo, nandiyan po si Sandra Valdez, Norma Aohiro, hi to Ferdinand Onciano, Maria Marilyn Embido Bautista, hi to Ernesto Sedelia, nandiyan po si Rose Oriula from San Diego, California, and hi to Mary Jane Tan. Okay, so ngayon, ating pong next topic, pag-usapan natin po itong si Sal Panilo Makabayan. Mukhayatang nalisuan mukhayatang yung Ternelio mga kababayan, siguro dahil po sa sobrang stress, dahil sa sobrang dito pong devastated na kasi nga nandiyan na po yung ICC sa Pilipinas, kinasuhan po ni Trillanes yung mga Duterte, so siguro nagkaganon siya. Ngayon, ang kanyang tinitiran lagi, ito pong si PBM. Kasi mga kababayan ko, gusto niya na dahil daw bumaba daw dahil daw naapektuhan daw ang kanya pamamahala sa Pilipinas, dahil daw dito sa akusasyon sa kanya na gumagamit daw siya ng cocaine Makabayan. So yun daw video na yun, yung alleged na pulburon video daw ni PBM, dapat daw sagutin niya Makabayan. Dapat doon niyang sagutin. Pero ipakita ko muna sa inyo po itong video ni Sal Panelo. For more details, let's watch this. Ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon, nasa lamesa ninyo, maraming issue laban sa inyo. Kasama na yung mga kumalat na video
na sinasabing kayo. Regardless, whether totoo ito hindi, kasi gaya ng sinabi ng mga eksperto sa gobyerno, marunong daw mag-authenticate, sabi nila, peke. But peke yan hindi, yung isyong yan ay hindi namamatay. So, kailangan salubungin mo yan head-on. Otherwise, yung unrest na yan, yung kawalan ng katahimikan, ang diskontento ng taong bayan, ay hindi yan mawawala. At makaka-apekto yan, at in fact, na-apektuhan na nga ang inyong pamamahala sa bansang ito sa pamunuan. Kaya, sana, harapin nyo na. Yung pagdududa daw ng taong bayan, sabi ng taong bayan ng mga Pilipino, dapat ang pagdududa po ng mga maka-Duterte, dapat ganun, dapat be specific mga kababayan, di ba? Hindi dapat dalhin po yung taong bayan or mga Pilipino kasi ang dami na yan eh. Kapag mga Pilipino, so ibig sabihin lahat po ng Pilipino. Ilan naman sila ng mga Duterte supporter? Ilan naman sila na may membro po ng Maisugrali Makabayan? Ilan na po sila na may membro po ni Kibuloy? So sa tingin po ng mga Maka-Duterte, naapektuhan na ang pamamahala daw ni BBM dahil daw sa Pulburon Video Makabayan. Unang-una, bangag ba to si Sal Panelo? Kuya Sal, Manong Sal, bangag ka ba? Bakit naman yung issue na yan ang pagtutuunan po ng pansin ni BBM? Ang dami pong iniisip po ng ating presidente. Ang dami pong problema. Meron pang problema po dahil po gawa sa bagyong Karina. Hanggang ngayon, rin-resolve pa rin ho yan at naghanap po sila ng solusyon para po hindi mangyari naman ulit yung baha dyan po sa Luzon area. Tas gusto mo mag-focus si PBM dyan po sa Pulburon Video? Gonggong ka ba? Marami pong problema ang Pilipinas. Ang dami pong iniisip po ng ating presidente. Ngayon, dahil po sa sinabi mo na dahil daw sa mga nagdududa daw yung mga Maka-Duterte makahabayan ko, naapektuhan daw yung pamamahala ni PBM, yung kanyang trabaho makahabayan. Naapektuhan ba talaga ang kanyang pamamahala? Kasi kapag may apektuhan po ang pamamahala ng isang presidente, normally, bababa talaga yung kanyang approval rating, pati po yung trust rating makahabayan. So ito na, meron kasi nag-forward sa atin to, which is very, very good news makahabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ang RPMD na survey firm makahabayan, naglabas sila kahapon ng survey. So itong survey na to, ito po sa July 1 to 10. July 1 to 10. So yung date na yan, dyan po sila umpisa po na ibinirect nila yung tungkol po sa Pulburon Video makahabayan. Tapos inakasahan nila si PBM po na gumagamit ng pulburon, wala na daw sa ayos, wala na daw sa katinuan, kaya hindi daw nadala ang Pilipinas mga kababayan ko kasi lagi daw bangag. Lagi lang sinasabi na bangag daw si PBM. Bangag ba si PBM? Tingnan nyo nga yung approval rating, pati rin po yung trust rating makahabayan, nalampasan na yung SARA ninyo. Partida, presidente yan. Sabi po dito sa survey ng RPMD makahabayan, PBM mas mataas ang trust at approval rating kaysa kay BP Sara. Based on RPMD Mission Survey last July 1 to 10. Ang approval rating po ni BBM, 75%. Kay Sara, 71% lang. Bumaba na, nalampasan na. Trust rating, 77%. Ang trust po kay Sara, 76%. Ibig sabihin, nalampasan na po makahabayan. Partida, presidente yan. Kaya ba ni Sara na presidente makakuha po ng ganun po kataas po na trust rating pati ng approval rating makahabayan? Napakahirap po abutin yan. Totoo lang, napakahirap po abutin yan na ganyan po kataas na trust rating and approval rating makahabayan. So yun, tingnan nyo, nakuha po ni PBM. Ibig sabihin, kumpiyansa pa rin po ang taong bayan, mamayang Pilipino, sa pamamahala po ni PBM. Pagiging leader natin, pagiging presidente ho natin. So may kumpiyansa pa rin po ang taong bayan. Meron pa rin pong trust kay PBM. Kasi nakita ho nila, kung naalala ho natin, di ba marami po mga business tycoons, marami po mga kababayan natin po na kung saan yung 2 weeks ago po na survey na inilabas po ng Tangerine Makabayan. Di ba doon na po nag-umpisa, tumaas po yung rating ni PBM. So after that, naglabas po ng mga video, yung mga business tycoons, akala mga statement, comment dito kay PBM, kung paano sila dinala po ni PBM, at paano dinala po ni PBM yung bansang Pilipinas at paano pinaganda ni PBM ang ating ekonomiya.
So after that, mga kababayan ko, syempre nakita ho yan ng mamayang Pilipino na hindi po basta-basta ang trabaho po ni PBBM at hindi po nagpabaya ang ating presidente para po matugunan po yung mga issue dyan sa Pilipinas. Particularly, yung mga dapat talaga pagtutuan po ng pansin na mga problema. Yan po ipilit talagang inaayos po ni BBM, gawa nga sa mga hindi po yan natugunan po ng previous administrations. Like for example, kahit we have to pick one, ang mga kababayan ko, kahit we have to pick one, yung issue po ng agriculture. Tingnan nyo yung kung ano na ang estado ngayon ng ng agriculture, kung ano po ang masasabi po ngayon ng mga farmers, 'di ba? Nagustuhan nila ang ginawa ni BBM kasi hindi po yan ginawa ng previous administration. So from there, tumataas na ng pataas yung survey ni BBM. Approval rating plus yung trust rating. At saka meron pong nagsabi, mga kababayan, ito pong isa pong dilawan. Si Coco Pimentel, mga kababayan, di ba talagang humanga siya kay BBM? Sabi po na post po ni Pimentel doon sa Twitter, sabi niya, we may not be political allies. We may not see eye to eye in our proposed solutions to our country's most pressing and serious problems. But that SONA, delivered by President, convinced me of these things, that President Marcos loves his country and that he is trying his best. Tingnan nyo, mismo po, dilawan, nakapagsabi ng ganyan, mga kababayan, di ba? Very rare talaga. Talagang hindi na po natin inaasahan na yung mga dilawan ngayon, yung mga rabbit po ng mga dilawan, makapagsabi na ng ganyan po dito kay PBBM, di ba? Grabe talaga eh. God is good all the time. Talagang binigyan po tayo ng ganito na klase po, na kalidad po ng isang presidente, mga kababayan, na pati po yung ka-rival nila noon sa politika, ngayon nag-praise na sa mga Marcos, mga kababayan, nag-praise na kay PBBM. Ngayon, nalaman nila na ganito po magtrabaho si PBBM. Pero hindi lang po dito maka-appreciate po kay PBBM sa kanyang ginagawa, yung mga merong personal na interest, yung natanggalan po ng peso sa ating gobyerno. Sila po dito po ang hindi po naka-appreciate po kay PBBM, 'di ba? Tingnan nyo, mismo mga dilawan, maganda na sinasabi ng PBBM. Ngayon ipakita ko sa inyo. Kasi nga, meron po silang nauto, mga kababayan ko. May nauto. Sabi niya, handalo siya magpa-firing squad basta magpa-drug test na daw si PB, mga kababayan. Ipakita ko sa inyo. Ito pong si Manong Adik. Manong na parang patapon yata to eh. Parang siguro siya yung adik, mga kababayan. Buti lang, no? Hindi to na tokhang. For more details, let's watch this. Kumo Marcos, totoo sa aking nakita. Totoo yung video na sumisinghot ka ng cocaine. Cocaine yun sa paningin ko. Hindi naman siguro yun. Cocaine, duga yun. Ngayon, kung hindi yan mo sagot, hindi ka magpa-drug test na hair follicle test, ibig sabihin, totoong adik ka. Ngayon, hamunin kita. Ako, normal na citizen ako. Nasa mahirap ako. Hamunin kita. Handa ako magpa-firing squad. Sa harap ng Lunita o sa harap ng Malacanang. Basta magpa-drug test ka. O, ngayon, kung hilig ka mang budol, magkita tayo Lunita, doon ka magpa-drug test. Kung gusto mo, i-firing squad ako bago ka mag-drug test. Payag ako dyan. Kahit anong sulat, pipirmahan ko yan. Itong si Manong, dapat siya nga dito ang magpa-drug test, mga kababayan. Siya yung mukhang adik eh. Mukhang adik, mukhang bangag yun. Diba? Siya po ang dapat magpa-drug test dito. At sa kung titignan natin yung tao na yung, mga kababayan, halatang halata, hindi po mapagkakatiwalaan. Correct ba, I'm wrong? Hindi po talaga mapagkakatiwala, mga kababayan. Sumukha pa lang dan. Sumukha pa lang, pero binayaran na talaga eh. Tapos sabi niya, handle siya magpa-firing squad, magpa-drug test na si BBM. Tayo ba yung magpabudol? Utuin pa tayo, gugong talaga eh. Ngayon, ipakita ko po sa inyo, ito pong sinabi po ni nanay, kasi nga ito ang dapat, no, pagtuunan pansin ng mga DBS, ng mga anti-Marcos. Dapat i-call out nila ito pong si Digong na kung sana po ang kanyang pangako. Kasi nga yung bigas na sinabi ni BBM na pababain niya into 20 pesos, hindi naman kasi yun promise. Yun po aspiration, kanyang ambisyon, mga kababayan. Pero ito po ang sigurado. Si Digong, nangako siya, gagawin niyang 7 pesos per kilo ang bigas. For more details, let's watch this.
Naaawa ko kay PBBM eh. Kung alis-pustahin nila, meron si Duterte, 7 pesos, 1 kilo. Bulagang mga DDS eh. Kasi bayaran sila eh. Yun. Magkano po, magkano? 7. Si Pangulong Duterte? Oo. Meron akong kopya. Sa sinalita niya. Nako, patunayan niya yun. Grabe pala. So, Nay, sa atin na mga magsasaka, ano pong masasabi niyo sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon sa pagtulong, pagbigay ng mga titulo ng lupa ng ating mahal na Pangulo na tila ba hindi ata tinitingnan ng mga DDS ito? Ano pong masasabi niyo doon sa kanila? Bulagang mga DDS eh. Kasi bayaran sila eh. Kami hindi bayaran. Dumating kami dito, sariling pamasahe. Naaawa ko kay PBBM eh. Kung alis-pustahin nila, meron si Duterte, 7 pesos, 1 kilo. Diba? Bodol na bodol kasi itong si Digong. Puro lang bunganga. Naalala ba natin yung rail system, mga kabayan? Yung rail system dyan sa Mindanao Rail System, sa Laguna, Bicol Rail System, at sa Clark, Subic Rail System. Nangyari ba yan? Diba tinabla siya ng China, mga kabayan? Yan po ay pangako po ni Digong. Ayon po ito sa balita, babasahin na po natin. It was also announced that the final length of the system would be 1,544 km in July 2022. The project funding was withdrawn after the Chinese government failed to act on the funding request by the Duterte administration, including the Subic-Clark Railway and PNR South long-haul projects. So withdraw po yung funds supposed to be para po sa rail system, makabayan, hindi po binibigyan ang request po ni Digong. 'Di ba? Tinabla siya ng China, makabayan. Tinabla siya ni Xi Jinping. Pero itong maganda. Kasi probably by next year, makabayan, ito po yung malaking tulong po. Ito po para po sa ating mga kababayan po ng mga farmers. Ito yung plano po ng Marcos admin na kung saan railway system pa rin po, makabayan. Sabi dito po sa balita, cargo rail between Laguna and Albay. Farmers, manufacturers, and traders may get a cheaper mode of transportation from their goods by next year, 2035, makabayan, as the Philippine National Railways PNR will pursue a 5 billion plan to retrofit the existing line between Laguna and Albay for cargo movement. So yan po by next year. So ito pong Laguna, between Laguna and Albay po na rail system, ito po under na po sa Marcos admin, makabayan. So hopefully, by next year, ito pong problema ang binigay po ni Digong, makabayan, ang kanyang pangako na napako sa rail system, CPM dito po ang hanap po ng solusyon, makabayan. So hopefully by next year, malaking tulong ito sa mamayan natin o mga kababayan po natin na mga farmers. Okay? So ipakita ko muna sa inyo ang ating good news, makabayan. Dito po sa ating good news, nakita na po ng taong bayan na unti-unti po ditong bumaba na ang presyo ng bigas dyan po sa bilihin natin, sa bilhan na natin. And also, pati po yung medical cannabis law or bill nakapasa na po sa Kamara, makabayan. For more details, let's watch this. Mabentang tindang bigas si Aldrian sa Commonwealth Market. Mula kasi 55 pesos noong unang linggo ng Hulyo. 52 hanggang 53 pesos na lamang ang kada kilo ng bigay niya sa well-milled rice. Marami nang nakakabili ng sako-sako kasi yung nakukuha nilang dating 1,350, 1,400, ngayon 1,300 na lang. Tapos yung iba 1,250. Bumaba naman po. Karamihan sa nagbaba, puro imported. Tumalo na sa 56,000 metriko tonelada ang pumasok na imported rice sa Pilipinas na pinatawa ng mas mababang taripa sa ilalim ng Executive Order No. 62. Ang Department of Agriculture sisimula na bukas ang Rice for All program o pagbibenta ng tig 45 pesos na kada kilo ng well-milled rice. Higit na mas mura ito kumpara sa hanggang 55 pesos na per kilo ng kaparehong klase ng bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Di gaya ng Project 29 ng DA, tanging nakatatanda, may kapansanan, 4-piece at solo parent ang maaring makabili ng murang bigas. Sa ilalim ng Rice for All, lahat maaring bumili. Hindi kailangan magpakita ng ID. Hanggang 25 kilong bigas ang pwedeng bilhin sa mga Kadiwa store sa FEI, Caloocan, Malabon at Bureau of Plant Industry sa Maynila.
ang pinaka-objective nitong Rice for All program ay magkaroon ng available na bigas na mas mura. Isa to sa mga hakbangin ng ating pamahalaan na mapababa yung epekto ng food items sa inflation natin. So mapababa yung mga presyo. And of course, mahila nito yung presyo rin sa pamilihan. Umpisa bukas, Huwebes, Biyernes at Sabado na ang bagong schedule ng mga Kadiwa Store. Bukas ang 17 Kadiwa Stores na patuloy na magbibenta ng tig 29 pesos na per kilo ng bigas para sa mga pinakamahirap na Pilipino. Is hereby approved on third and final reading. Lusot na sa Kamara ang Medical Cannabis Bill. Ito'y matapos paboran ng nasa 177 na mambabatas. Sa ilalim ng panukalang Access to Medical Cannabis Act, papayagang gumamit ang mga kwalipikadong pasyente ng cannabis o marijuana. Pero para lang ito sa medical use at may mga patakaran na dapat sundin sa paggamit nito. Kapag naisabatas, itatayo rin ang Medical Cannabis Office na siyang magsisilbing primary regulatory body para sa medical cannabis. Lubos ang pasalamat ng main author nito na si House Deputy Speaker Antonio Albano sa suporta ng kanyang mga kasamahan sa panukala. Naniniwala si Albano na marami itong matutulungan at magsisilbing game changer sa sektor ng kalusugan. This has been in the making for 4 Congresses, and it was previously passed in the, I think, the 16th Congress, if I'm not mistaken, and now it is passed here on the 19th Congress, and we would like to appeal to our colleagues on the Senate to hopefully expedite and pass this, and for the President to approve this into law, so that we can provide medical access to all those people who are in need of the medicines that are given for our patients and for the Republic of the Philippines. Bukod naman dito, aprobado na rin ng Kamara ang House Bill No. 10424 o Motorcycles for Hire Act. Sa ilalim nito, formal nang kikilalanin ang motorsiklo sa bansa bilang pampublikong transportasyon ng mga pasahero. Kikilalanin din itong carrier ng mga kagamitan kabilang na ang parcel and mail delivery. Dahil dito, formal nang mapapangasiwaan ng pamahalaan ang operasyon ng mga motorsiklo sa bansa. Sa ngayon kasi, wala pang batas ukol dito at tanging pilot study lang ang umiiral para sa sektor na ito. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pinahalagahan ng Kamara ang motorcycles for hire hindi lang para sa transportasyon, kundi bilang epektibong kabuhayan para sa maraming Pilipino. Kaya naman, talagang binigyang prioridad nila ang panukalang ito. Kasabay niyan, iba pang proposal ang inaprubahan ng Kamara, kabilang na ang panukalang mapalakas pa ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management System. Kaugnay nito, sa hiwalay na resolusyon na inihain ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at 3 iba pang mambabatas. Tuwing may sakuna, isinusulong nila na makapaghatid din ang Department of Health ng libreng leptospirosis treatment at anti-tetanus shot. It is essential that we act on this matter not only out of compassion, but also out of a sense of justice. No one should have to struggle with life-threatening diseases simply because they're already suffering from the effects of a disaster. Our resolution is a step towards addressing this inequity and ensuring that our disaster response framework is comprehensive and effective. Okay, so i-shoutout po natin. Nandyan po kasama natin si Daisy Hafeli. Nandiyan po si Ribaya Edith from Hong Kong. Hi to Mary Ann Florindo, Carmelo Bobeles. Hi to Jenny Gami, Ferries, Ana Aurelia Napalit Kabisay. Nandiyan po si Gemma Sampelo Camarines, Nonski Pasamonte. Hi to Maria Cristina Fernandez Manimbao, Alicia Lick, Junits Jax, Wing Salvatierra, Victor Robin, Apple Nash, Otilo Liam Diesto, Rosalie Cartera, Gerald Villanueva, Benito Carino from Malaysia. I-share po natin si The Man from Cavite, Eduardo Cruz, Luis K. Galang, Maximo Magdalena, Evelyn Garcia, hi to Sabrina Wong from Dallas, Texas. Nandiyan po si Jemson, si Jimboy, si Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu, from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite, and hi to Ashen. Okay. So ipakita ko sa inyo mga kababayan ko, yung hearing po doon sa Kamara kahapon na kung saan doon po
nandun pa rin po itong si Harry Roque mga kabayan. Ito po ay tungkol po sa Pogo pa rin po. Di ba nagkaroon po ng hearing the other day doon po sa Senado, and after that, nagkaroon po ng hearing, ito pong si Roque doon po sa Kamara mga kabayan. Alam niyo po, honestly, mas nagustuhan ko po the way mag-questioning yung sa Kamara mga kabayan. Sa totoo lang, doon kasi sa Senado, si Senator Risa Ontiveros magaling naman talaga, pati po si Gatchalian. Kaya lang mukhayat ang nautakan sila doon ni Roque makahabayan. Nag-iba bigla ang kanya mga sinabi doon sa Senado, may kaibahan dito pa sa kanya sinabi sa Kamara makahabayan. So sa tingin ko inuto po ni Roque ito pong si Risa Ontiveros. Pero siyempre overall maganda rin po yung Senado, okay doon. Kasi doon po yung una makahabayan. And after that, napalapan na po ng taga-kamara. So yung taga-kamara, si Congressman Dan Fernandez at saka si Congressman Pimentel makahabayan, nakakuha sila ng idea doon po sa Senado. And after that, parang dinugtungan na po nila na kung saan nakita natin dito, itong si Roque, wala ng lusot. Napaamin siya na sa kanya talaga yung bahay mga kababayan. And for more details, let's watch this. For the past several months, medyo mainit talaga ng Pogo. And it seems your name always crops up. Una yung kay Cassandra Leong. Your name was involved. Then itong pangalawa, itong sa raid ng bahay mo, your name again is involved. So, di po natin maalis sa madlang publiko at dito sa komitiba that you might be involved in these illegal activities. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Let's just hope, Mr. Roque, that there will be no more cropping up of your name in next raids. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAOK? Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya'y Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But, nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan, ha? At, former Secretary Roque, you admit that you have an interest in this house by virtue of the corporation owning this house. Yes po. Ang may registered owner po nito is Page 2, Lot 37, Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kami contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At least na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport at require din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No? So para lang pong malinaw na dahil siya po ay naka-lease, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? Ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. No? At ako nga po ang nagsabi na... But you have never met this person? I've met her po. So I met her. Kasi kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. But hindi po, yung lalaki po. But now you're telling this committee na na-meet mo pala yung Leslie po. Yung Leslie. Yung Leslie po. Na-meet po. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No?
So wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo, siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law, kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may alien certificate of registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko at sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam, hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya'y nananatili doon. Pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, sa Chino, sorry po for the derogatory word. Minsan po kasi nung ako'y nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, rinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw ang isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Sa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At ang sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay. At wala Mr. Roque, kailan ho niyo nakilala itong lessee ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula po, no? Mr. Chair, na-meet mo yung lessee, nasa LA ka? Hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met this person, this lessee, meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang date po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong contract. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung babae, kilala ko na rin. Matagal na mukhang kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So kailan na ho nyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita Sino ko doon po ang nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako doon sa lugar na yun, no? Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po, isasubmit ko po yung aking contract of lease. Yes, please do. Pero Mr. Chair... Vice Chair, can we also have the copies of those, Secretary Roque, yung incorporators? You said a while ago that there is a corporation. Apo. Can you kindly submit also to the committee? Hindi ko po dala, but I can of course submit it. No? All right, thank you so much. Okay. Go ahead. Yeah, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, we have an interest in the corporation po. Yung wife ko po, but hindi ko po tinatanggi naman yan. You already admitted earlier that by virtue of your owning the corporation which owned the house, so literally, kayo po may-ari nun. Now, my question is, Mr. Roque, since kayo naman ang may-ari nun, pinupuntahan din naman ninyo yon. I'm very sure, according to Mr. Cruz, dun sa mga neighborhood, nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saang negosyo, ano ba negosyo nila? Well, because it seems that very clear, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal pogo. Ay, hindi po.
Inuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. Hindi po sa Pogo. So, malinaw po yun. No? At napahiya nga po ako sa Chinese Embassy dahil ako yung malapit naman sa kanila. No? At in-explain ko rin na wala akong inalaman na meron palang pugante sa China na nanirahan dun sa bahay na yon. No? Pero malinaw naman po na sabi po sa akin ng embassy, kaya nga po siya nasalagay sa red list ng Interpol. It's because of financial fraud. I think it is P2P in fact. Hindi ko nga alam kung ano yung P2P, no? Pero P2P financial fraud, kaya siya binagay po sa Interpol red list. At hindi naman po dahil sa Pogo. So, Mr. Roque, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lessee? Wala po, wala po. May I ask Yusek Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record that Mr. Roque owns the house. Do you think, Yusek Cruz, that Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is leasing his house is involved in illegal activities? Do you think that Mr. Harry Roque will be a subject of investigation or should be investigated? With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. But of course, sir, we need documents coming from all the agencies involved to prove the ownership of the property. Okay, we will let you finish your investigation, ongoing pa man ang ano. So let me go to the last matter. Pasali na lang ako, Mr. Chair. Yesterday, Chairman Al Tenco was interviewed in Head Start. And he said that sometime last year, I don't know, last year or this year, that Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Leong to PAGCOR to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero hindi naman nanood ako kahapon. That's all I did. Before going to we can call may Mr. I remind Altenco. Wait. And we can excuse me, retrieve the files of the interview. It was very clear. Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on the request for the renewal of their license because by $500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung license nila. And I don't think Mr. Altenco will go on nationwide TV telling lies. So we can retrieve that file of that interview. So you can tanong ko po, Mr. Harry Roque, totoo po ba yun? Attorney Roque, resource speakers, reminder to address the chair. Yes. Thank you so much. Mr. Chair, hindi po. 2 beses na po nag-testify si Chairman Altenco at nandito po si Attorney Fernandez na kasama po doon sa meeting. Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya, yung Cassandra Ong, para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang di umano dahil na-dispalkuhan yung Lucky South ng pambayad sa PAGCOR. Binigay daw po nila di umano sa kanilang representative sa PAGCOR na si Dennis Cunana yung pera at na-dispalko. At ito naman po ay 2 beses inulit ni Mr. Chairman Harry Roque, it Tanco po. pertains to the same thing. Sinasabi nyo, ang dinideny, ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? Totoo po, yun sinamahan po, ko yun po. po ang tanong ko. Opo, pero Now, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun Tama sa po. bayad. But still, it's still the same issue dahil you cannot renew your license until such time that the $500,000 will be paid. So ganun din po ang objective nun. Kaya sinamahan nyo siya
para matulungan na mabayaran yung 500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license, hindi po ba? Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapaso yung lisensya at that time. At in fact, yung last hearing sa Senado, sinabi naman po ni Chairman Altenco na meron pa silang lisensya which was granted by the previous administration and good for 3 years. So hindi pa po sila up for renewal. Okay, yun lang po. That's besides the point. But you admit that sinamahan po ninyo si Cassandra Leong sa PAGCOR to meet with Altenco. Totoo po yan. At paulit-ulit ko naman po yan. In-affirm din po, Mr. Chairman, sa Senado. So, Mr. Roque, Mr. Chair, ano ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? Why did you have to accompany Ms. Leong to PAGCOR? Well, in what capacity? In my capacity as a practicing lawyer po, because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider. At ang kliyente po niya ay ang Lucky South. And I'm happy po na nandito si Chairman Domingo para ma-explain ko anong nature ng service provider. They provide all services po to their POGOs, lalo na yung mga nasa POGO Hub, kasi po hindi nag-i-English yung mga POGO na yan. So they deal with the outside world using service providers. At yan po yung negosyo ni Whirlwind na kumpanya po ni Cassie Ong. No? At yung panahon nga po noon, ang problema nila, yung representante nila sa PAGCOR mismo, di umano, ang kanilang naging problema. So ako naman po, in-accommodate ko naman po dahil alam ko na parang nabiktima naman itong mga taong ito. At yun nga po, ang hiningi namin kung po pwedeng bayaran yung obligasyon na gives, no? By installment basis. Pero wala pa pong usaping lisensya nung panahon na yon. Mr. Chair, Mr. Roque. Interjection lang, Vice Chair. Kapras lang. Just wanted to find out the Whirlwind Corporation is a Whirlwind Corporation is a realty development corporation. Am I correct? Tama po yan, Mr. Chair. At kaya po ako unang nakilala yan matapos ang eleksyon, ang nagpakalala po sa akin, sila daw ay mag-i-invest sa mga renewable energy projects. Pero, former Secretary Roque, hindi sila nagpo-provide. No service provide. Hindi sila service provider, in other words. Kasi dito ata sa incorporation nila, it's all about realty development. So, I was confused kung nagpo-provide sila ng service ang Whirlwind. Apo. Well, again, apo. Nagpo-provide sila sa... Wait, sandali ha. Because in accordance with the SEC, ano lang po sila? Development, realty development. So, why are they providing services? Sila po ang umupa dun sa lupa, sa Porac, at sila po ang nagpagawa ng mga buildings. At sila po ang nagpapaupa sa Lucky South. Yes, so, correct. yung by being a service provider, at alam ko po naman po, ang patakaran ng mga ibang service provider, ganyan rin, sila nagbibigay ng physical infrastructure, pati computer sila nagbibigay, at iba pang mga serbisyo dun sa mga nag-ooperate ng POGO, kasi mga POGO talaga, mga Chino, at dun sila talaga sa electronic gambling na involved. So aside from the realty development, they provide services as well. Tama po yan. At kaya But nga in relation to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development ng properties. So I think there are some violation with regards to the delivering services as well. Hindi ko pa po Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost a real estate company. Secretary Roque. The amended articles of incorporation of Whirlwind Corporation is primarily to engage in realty development. That's their purpose. Tama po. Mr. Chair. Kung sila po ay nagbibigay ng ibang serbisyo, then it's beyond their corporate responsibility nila. Normally po, merong primary at merong secondary. So it could be covered by a secondary purpose po, no? So we will check the secondary purpose.
Okay, for the meantime, we'll be asking. Sige, go ahead muna. I'll be winding up my interpellation, Mr. Chair, to give chance to other. Mr. Roque, Mr. Chair, kailan ho niya nakilala si Cassandra Leong? Right after elections po, dahil I had to settle back to my practice, dahil natalong nga tayo ng eleksyon, and settle back to old projects that I left hanging, including renewable energy projects. Paano ho niyo nakilala si Cassandra Leong, Mr. Chair? May nagpakilala po sa akin na isang Malaysian company also engaged in renewable energy, at ang sabi nila sa Singapore, merong company na may presence sa Philippines that is seriously studying the feasibility of starting an integrated solar panel manufacturing facility. Kasi nga po, pinoboycott ng mga Amerikano yung solar panels na made in China. Kailan po, anong year po kayo nakakilala ni Cassandra Leong? Matapos po ang eleksyon. Ang eleksyon po ay 2022. So, matapos po ang May 2022 election, kung hindi po ako nagkakamali, mga July or August po yan. Kailan po kayo pumunta sa PAGCOR, Mr. Chair? 2023 na po. 2023. Apo. Nung nakilala po ninyo si Cassandra Leong, hindi ba ninyo alam, hindi ba niya sinabi na she's involved in POGO operations? Ang alam ko po, sila nagpapaupa nga doon sa Porac. Pero that's one only of their businesses, at marami silang businesses, especially in Singapore. At in fact, ang palagi ko pong kausap ay isang non-resident sa Pilipinas. Lumilipad po siya from Singapore to discuss with me the feasibility of the solar energy project, no, which is in Cebu. At yun nga pong CEO na yun ang dahilan kung bakit hindi ko na-convince sila mag-invest dun sa solar project na yun. Kasi ang reklamo ng kanilang CEO who's based in Singapore is napakababa po noong, ano ba tawag doon, yung babayaran po ng Meralco doon sa proyekto. No? Kasi yung proyekto na gusto ko sana mag-invest sila ay meron na pong ganon, no? PSA. So wala pong nangyari doon sa mga Mr. Roque, efforts. sa tingin nyo po, bakit kayo nilapitan ni Cassandra Leong? Ay ako po lumapit sa kanila dahil naghahanap po talaga ako ng investors para sa mga proyekto ng renewable energy. Kasi are you a consultant of Whirlwind Corporation? I am in fact legal counsel po. Legal counsel kayo ng Whirlwind Corporation. So you have had a long dealings with Cassandra Leong. Well, hindi po long kasi after I accompanied them in PAGCOR, 2 months later, they told me they have a problem with their landlord, that they were being evicted from the property at meron na raw writ of execution from the RTP. So sabi ko, paano nangyari yon? Ang sabi nila, kasi nagkaroon ng kaso na ejectment, yung lupa pala na pinirmahan nilang lease contract sa tatay, nagdidemanda pala yung tatay at anak. Siguro alam ng mga taga-Angeles yung kwento ng Cruz family. At ang nangyari, yung mga anak na registered owners, dinimanda sila ng ejectment. Pero yung tatay, hindi naman binigay sa kanila yung mga papeles, itinago, kaya umabot na sa punto na nagkaroon ng writ of execution at dun sa kaso, may mga abogado na hindi naman nila inauthorize. Mr. Chair, last question, Mr. Roque. Magkakilala ba itong dalawang Chinese national at saka si Cassandra Leong? Hindi po. As far as I know, hindi po sila magkakilala at yan nga po ang aking ine-emphasize. Wala pong links at all itong request ng China sa Interpol to apprehend this Chinese fugitive with the issue of POGOs in the Philippines. Mr. Roque, Mr. Chair, I'm just curious kasi for the past several months, medyo mainit talaga ng POGO, and it seems your name always crops up. Una yung kay Cassandra Leong, your name was involved. Then itong pangalawa, itong sa raid ng bahay mo, your name again is involved. So, di po natin maalis sa madlang publiko at dito sa komitiba that you might be involved in these illegal activities. Hindi po tama yun, and I don't think there's any basis for saying that. Dahil sabihin na po natin na ako yung nag-aabogado, ang pag-aabogado po is not a basis for criminal liability unless you perform illegal acts. Then not only that, Mr. Roque, may nakitang papeles, dokumente doon, signed by you when you're still the secretary during the previous administration.
doon sa narrate sa Bambam or Porac, I think. Opo, salamat po at gusto ko pong explain yan. So on 3 occasions, your name was involved in these illegal activities. Matapos po na kunin akong abogado ng Whirlwind at isasubmit ko po ngayon sa komite yung aking formal entry of appearance sa 3 hukuman, sa Municipal Trial Court Porac, Pampanga, sa RTC 114 Angeles City at saka sa Court of Appeals sa ngalan ng Whirlwind. Yung unang ginawa po namin itong ad cautelan motion to quash or recall writ of execution na inisyu ng Angeles City, Pampanga. Nanaig po kami dito. So it was a minor victory na na-prevent namin yung ejectment. Now, yung panahon naman po yun ay yung isa kong dating staff ay nagsimula mag-aral ng flying sa Clark. At matapos po ang isang hearing, sabi ko, nandito ako sa Angeles, join us, no? At doon po nagkakilala yung staff ko na si De La Serna na taga Bohol at saka si Cassie. Na matapos po na nag-meeting sila, sinabi naman ni De La Serna na siya magsisimula sa Clark at nagtanong, meron bang alam na po pwedeng tirhan dahil siya po ay taga Bohol. At ang alam ko po, ang sabi ni Cassie, pwede naman, meron kaming tirahan doon, kaya lang temporary lang kasi nga, depende ko ano mangyari doon sa kaso ng execution. Kaya po, nandoon siya doon sa premises pero doon po siya sa tirahan. Iwalay po yung tirahan doon sa lugar kung saan ginagawa yung negosyo. Yun lang po yan. Thank you, Mr. Chair. I have no further questions. I'll just await the result of the investigation of PAOK. And let's just hope, Mr. Roque, that there will be no more cropping up of your name in next raids or whatever. Kung mga ano, baka may iba pa kayong bahay na pinaparentalan po. Wala na po. Pero Congressman Pimentel, Manong Johnny, you know me from the 17th Congress. I have no further question, Mr. Chairman, maraming salamat po for the opportunity to explain. And of course, I'd like to thank you for this privilege to come back to what I consider as my home, the House of Representatives. Maraming salamat po. A former colleague, Congressman, the former Congressman Harry Roque, he's one among us before. Okay, so hindi po nakalusot noon si Roque ni Congressman Pimentel at saka kay Dan Fernandez. Sinungaling talaga itong si Roque, pero at least siya po under investigation ngayon mga kababayan, di ba? Kung maalala ho natin, sinabi niya doon sa tungkol sa incorporators na meron silang name yung P2P. Yung P2P, nung tinanong siya doon sa Senado, sa Senate hearing ni Senator Arizon Tiberos, di ba sinagot niya, ang ibig sabihin daw ng P2P, yun daw ay location. Location na makabayan. Pero nung tinanong na siya ni Congressman Pimentel, hindi niya na alala makabayan. Parang naging alis go eh. Hindi niya alam daw yung anong meaning. Pero doon sa Senado, sabi niya, location daw yun. Gunggong talaga eh. At least, napaamin dito itong si Roque na sa kanya talaga yung bahay. So, kumpirmado, bahay niya yun mga kababayan. Gonggong talaga eh. Sinungaling pa. So anyways, yan po ating manakal mga balita ngayong araw. Kung nakaabot nga po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin. Nang sa gayon, mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Sa ngalan natin Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.